Hello! Ako nga pala si Teacher Ethel. Welcome sa aking EPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, hit the notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara, let's learn and have some fun. Let's go! Konsepto ng pagnenegosyo o entrepreneurship. Tara, simulan na natin. Matapos nating malaman ang kahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship, ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur at ang iba't ibang uri ng negosyo. Ang araling ito ay magsisilbing gabay at pamarisan ng mga mag-aaral na nagnanais maging entrepreneur sa hinaharap. Ano ang mga katangian ng isang mahusay na entrepreneur? Ang namamahala ng negosyo bilang isang entrepreneur ay handang makipagsapalaran. Siya ay may matatag na loob at tiwala sa sarili. May kakayahan sa pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, at masipag sa pagtatrabaho, masigasig at marunong lumutas ng suliranin. Ang isang entrepreneur ay napapaunlad ang pamamahala, nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao, at handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Siya ay hindi mapagsamantala sa pagtaas ng presyo ng paninda. Bagkus, siya ay naglilingkod sa mga nakabababa sa buhay. Sa pangangasiwa ng negosyo, kailangan may kasanayan at kaalaman sa produktong ipinagbibili. Iba't ibang uri ng negosyo. Sa pamayanan, iba't ibang uri ng negosyo ang matatagpuan. Sa isang negosyo, maaari itong serbisyo o produkto. Iba't ibang produkto, iba't ibang estratehiya, maging ang bilang ng mga taong gumagalaw o nagtatrabaho ay iba't iba rin. May dalawang paraan para magkaroon ng sariling negosyo. Una, ang pag-produce ng isang produkto na galing sa pinagkukunang yaman, gaya ng pagkain, mga inumin, kagamitan, sasakyan, at mga kasuotan. Ikalawa naman ay ang pagkakaloob ng serbisyo kapalit ng kabayaran. Ilan sa mga nagbibigay serbisyo ay ang mga modista, sastre, dentista, nagmamaneho ng pampasaherong jeepney at naggugupit ng buhok. Kailangan masiyahan ang mamimili sa produkto o serbisyo na iyong iaalok. Dapat mong makuha ang kanilang patuloy na pagtangkilik upang ang iyong negosyo ay patuloy na kumita at lumago. Ang kasanayan at kaalaman ay malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda. Sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. See you in class! Bye!